Naglabasan ang mga taong sumusunod kay Yuan matapos niyang sabihin na alam niya raw kung ano ang lugar na iyon. Naisip ni Yuan na ganito rin ang sitwasyon niya noong sinundan siya ng mga jackals, pero hindi niya raw pwedeng ikumpara ang mga players na ito sa mga mahihinang jackals. Ang Heavenly Demonic Cult ay isang martial arts school na sumasalungat sa Martial Artists Alliance, ang alyansa ng mga dakilang martial clans. Kahit na ngayon ay hindi sila makaalis ng Mount Haven, sila pa rin ang karapat-dapat na tawagin na pinakamalakas at pinakamahusay na martial arts school. Kabilang sa mga players na sumusunod kay Yuan si Guang Hamek, isang pure-blood ng Heavenly Demonic Cult na nakarating na ng ika-40 palapag. Sinabi ni Hamek na mukhang hindi raw ordinaryong player si Kim Yuan base sa presensya nito. Tinanong rin nito si Yuan kung saan daw ito nanggaling na palapag. Sinabi rin ni Guang Hamek na kung gusto ngang sumali ni Yuan sa kanilang cult ay sabihin raw nito kung saang palapag siya nanggaling, ano raw ang kanyang pangalan at kailangan rin daw nitong ipakita ang kanyang mga kakayahan. Nagulat naman si Guang Hamek sa sinabi sa kanila ni Yuan. Sinabi ni Yuan na gusto raw niyang subukan ang pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Kasunod noon ay dumating ang notification na mag-uumpisa na raw ang Heavenly Demonic Cult's test. Habang naglalakad ay sinabi ng isang lalaki na matagal-tagal na rin daw na may isang player ang gustong sumubok sa test ng kanilang cult. Sa haba raw ng nilakbay ni Yuan, siguro naman daw ay alam na nito kung bakit iniiwasan ng mga player ang pagsubok ng kanilang martial school. Tinanong ni Yuan kung dahil ba raw ito sa unti ng mga nakakapasa. Sumagot naman si Hamek na mali raw ito, hindi raw ito dahil sa unti ng mga nakakapasa, ito raw ay dahil sa napaka-imposible nito. Wala pa raw kahit isang player ang nakapasa sa kanilang pagsubok, kaya nga raw marami ang nagsasabi na wag susubukan ang pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Naisip naman ni Yuan na wala nga raw nadaragdag na mga baguhang players sa martial school na ito maliban lang sa mga players na nanggaling sa itaas na palapag. Kaya nga raw kahit na malalakas ang mga ito ay humihina naman ang kanilang puwersa. Huminto ng paglalakad si Hamek. Sinabi nito kay Yuan na naroon na raw ang daan. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng notification na pumapasok na raw siya sa isang harang. Nabalot ng kakaibang mana ang katawan ni Yuan, sinusubukan niya raw labanan ang mga epekto ng harang. Ngunit nabigo raw siyang labanan nito. Pagkapasok ni Yuan sa loob ng harang ay nakatanggap ulit siya ng notification na kapag raw umalis siya sa tukoy na landas ay malalagay raw siya sa ilalim ng status effect na hallucination. Sa pagmamasid ni Yuan ay naisip niya na iba na ang landas na naroon kumpara sa mga dinaanan niya kanina. Kailangan niya nga raw mahanap ang tamang daan sa halos 100 daan na naroon. Sinabi ni Hamek kay Yuan na mag-ingat raw ito dahil sa isang maling hakbang lang nito ay maaari itong mawala. Maliban nga lang daw sa Heavenly Demon ay wala na raw ibang makakahanap kay Yuan kapag nangyari iyon. Lumingon si Hamek sa kanyang likuran at sinabi ulit na mag-ingat nga raw si Yuan at sumunod na lang sa kanilang dinaraanan. Nagtaka si Hamek nung bigla na lang nawala si Yuan sa kanyang likuran. Naglakad si Yuan ang walang pag-aalinlangan, habang tinatahak niya ang isang landas ay lumitaw ang isa pang daan sa 12-dosenang mga landas. Ginamit ni Yuan ang kanyang skill na Cinder Eyes upang matukoy kung totoo o ilusyon lang ba ang daan na nasa kanyang harapan. Dumiretso na ng paglalakad si Yuan noong masigurado nito na hindi ilusyon ang kanyang daraanan. Sa paglalakad ni Yuan ay may 10 beses na nga raw siyang pumili ng daan, gaano pa ba raw kaya kalayo ang daan na ito? 30 minuto na ang lumilipas simula ng maglakad si Yuan sa loob ng harang. Bigla itong napahinto pagdating niya sa isang lugar. Sa harapan niya ay mayroong magkakasangang daan, ngunit iba ito sa mga landas na nadaanan niya. Ginamit ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes, parehas nga raw totoo ang mga daan na ito. Dahil nga raw walang peke sa mga daan na ito ay hindi raw siya malalagay sa mga epekto ng barrier, pero isa raw sa mga daang ito ang pinakatama. Nakaramdam si Yuan ng hangin mula sa kaliwang daan. Doon na rin ito nagtungo at sinunod ang kanyang instinct. Habang naglalakad si Yuan ay naisip niya na sa paglayo raw ng kanyang paglalakad ay pagbilis rin ang pagbabago ng kanyang kapaligiran. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad ay natanaw ni Yuan ang isang maliit na kwarto sa gitna ng kagubatan.
Pumasok si Yuan sa loob ng kwartong ito at doon ay nakita niya ang isang matandang lalaki. Naisip ni Yuan na itong araw ang living legend ng Martial Realm, isang high ranker na matagal nang nabubuhay bago pa dumating ang Martial Realm sa loob ng tore. Biglang nagsalita ang matandang lalaki gamit ang mababa at makapal nitong boses. Sinabi nito kay Yuan na nagawa nga raw nitong makarating doon. Ang matandang lalaki na ito ay ang Heavenly Demon ng Heavenly Demonic Cult. Kasunod ng mga salita nito ay nakatanggap si Yuan ng notification na nakapasa raw siya sa unang pagsubok ng Heavenly Demon. Naisip ni Yuan na kahit nga raw sarado ang mga pinto doon ay patuloy pa rin ang pagdaloy ng hangin sa loob ng kwarto. Malamang nga raw ay nasa iba siyang lugar, at hindi lang maliit na kwarto ang kanilang kinatatayuan. Nagtanong ang Heavenly Demon kay Yuan kung paano raw nito nalaman ang tamang landas, sinabi niya rin na parte rin ito ng pagsubok. Sumagot naman si Yuan na simula pa lang daw sa umpisa ay nagduda na siya. Ano ba naman daw klase ng pagsubok ang kailangan niya lang sumunod sa iba upang mahanap ang tamang daan? Tingin niya nga raw ay inoobserbahan na siya ng Heavenly Demon bago pa siya makapasok ng harang. Sinabi ng Heavenly Demon na mabuti raw at alam ni Yuan kung paano maghanap ng sarili niyang landas. Bigla namang nagliwanag ang kwarto kung nasaan si Yuan at unti-unti itong naglaho. Hanggang sa maiwan na lang si Yuan sa gitna ng kagubatan. Habang nagtataka pa si Yuan kung ano na ang nangyari, ay narinig niya ang boses ng Heavenly Demon at sinabing nakapasa raw siya. Napabuntong hininga si Yuan, kahit raw sinabi ng Heavenly Demon na parte pa rin ng pagsubok ang itinanong sa kanya ay wala siyang natanggap na notification sa kanyang system window. Iniisip niya rin kung dapat ba raw siyang matuwa dahil nakuha niya ng kaunti ang interes nito. Mukhang mahihirapan nga raw siya sa matandang ito. Naisip ni Yuan na marami raw martial school ang nagsasabi na may demon na nabubuhay sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Mukhang wala naman daw katotohanan ang lahat ng iyon, isa lang naman daw itong normal na barangay. Habang naglalakad si Yuan ay may biglang tumawag sa kanya. Tinawag siya ni Guang Hamak, tinanong nito kung paano raw nakarating si Yuan sa lugar na iyon. Sumagot naman si Yuan at sinabing naglakad lang daw siya ng mabilis. Naisip niya rin na mapapagod lang siya sa pagpapaliwanag kapag sinabi niya ang totoo na nakilala niya ang Heavenly Demon. Napatanong ulit si Hamak kung nilakad nga lang ba ito ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na importante pa ba raw kung paano siya nakarating doon. Naisip naman ni Hamak na paano raw nito nagawang malampasan ang harang at maunahan pa sila kahit na sila ang may alam ng tamang daan. Sinabi ni Yuan na aalis na raw siya dahil pagod pa raw siya sa napakahaba niyang paglalakbay. Siguro naman daw ay may nakahandang matutuluyan para sa mga susubok ang sikat na Heavenly Demonic Cult. Nagtanong ang isang lalaki na kasama ni Hamak kung paano raw ito naging posible. Wala pa raw siyang naririnig noon na isang tagalabas na nagawang mahanap mag-isa ang tamang daan sa loob ng harang. Sinabi naman ni Hamak na kahit nga raw siya ay nagulat. Sa 50 taon niyang parte ng Heavenly Demonic Cult ay nagagawa niya nga lang daw makalampas sa harang gamit ang tinandaan niyang daan. Napaisip si Hamak kung sino ba raw talaga si Yuan. Sa loob ng isang paliguan ay makikita si Kim Yuan na naghihilamos ng kanyang mukha. Habang nasa loob ng bilog na batya ay naramdaman niya na unti-unting nawawala ang kanyang pagod na nakuha niya sa 10 araw niyang paglalakbay. Matapos ang ilang minuto ay iminulat na ni Yuan ang kanyang mga mata at nagmasid-masid sa kanyang paligid. Naisip ni Yuan na napakaliit nga raw nito. Nahuhuli na nga raw ang martial arts school na ito kumpara sa iba. Kung mas madali nga lang daw sana ang pagsubok sa school na ito ay mas maraming players ang magnanais na sumali dito. Naisip ni Yuan na matigas nga raw ang ulo ng Ajushi na Heavenly Demon. Pero may rason naman daw siguro ito. Hindi pa rin daw niya alam kung ano talaga ang makikita niya sa Heavenly Demonic Cult. Ang sigurado niya lang daw ay hindi siya mabobokya sa pagpunta niya dito. Pero simula daw nung dumating siya sa teritoryo ng Heavenly Demonic Cult, ay hindi pa natatahimik ang mahiwagang itlog na ito. May nagtanong kung ano ba raw ang maaari nilang gawin sa ika-10 palapag. May sumagot naman at sinabing wala nang iba pa kundi subukan ang Heavenly Demonic Cult's test. Sinabi ng isang inner god na napakahirap raw ng pagsubok na ito.
Marami raw ang nakapagsabi na parang imposible ito, pero kung totoo raw ang usap-usapan, napakalaki rin daw ng reward na makukuha dito. Matagal na nga raw pumanaw sa mundong iyon ang Heavenly Demon simula pa nung unang pakikipaglaban nila laban sa mga Outer Gods. Dahil nga raw namatay ito bago pa mabuo ang clock movement ni Kronos ay wala na raw silang nakuhang impormasyon tungkol dito. Wala na raw silang pagpipilian kundi harapin na lang ito ng isa sa kanila na mapipili na magbalik sa nakalipas na panahon. Sinabi ng isang inner god na sa martial realm rin daw ginaganap ang Grand Martial Arts Tournament. Makakatanggap daw ng isang mabisang Scarlet Medicine Ball ang mga nananalo dito. Maaari rin daw makuha ang mga mahuhusay na sikretong mga teknik ng Shaolin o ng Namgang Clan sa tournament na ito. Sinabi naman ng isa pang inner god na magagandang araw ang gantimpala nito, kaso nga lang ay madali lang sabihin ang manalo kaysa gawin ito. May nagsalita naman na inner god at tinanong kung mayroon ba raw doon ang hindi pa nagagawang manalo sa mga ginanap na Grand Martial Arts Tournament. Nagsalita naman si Sun Ogong at tinanong kung pinaparinggan ba raw siya ng mga ito dahil hindi pa siya nananalo doon. Nagreklamo ito at sinabi na sino ba raw ang humahawak sa ganoong tournament at bakit hindi raw ipinarating sa kanya na may ganoon pala kasayang event. Sinabi ng isang inner god na dapat daw kasi ay hindi agad umakyat sa sunod na palapag si Son Ogong noong matapos nito ang kanyang pagsubok. Nagalit naman si Son Ogong at sinabing hindi niya nga raw alam na may ganoon pala. Nagreklamo ulit ito at tinanong kung bakit sa kanilang lahat ay siya lang ang hindi nakakaalam. Napangiti naman si Yuan habang inaalala ang mga dati niyang kaibigan. Naisip niya na sa personalidad nga raw ni Son Ogong, hindi nga raw nito matatanggap na hindi siya makasali sa Grand Martial Arts Tournament. Hindi pa rin daw niya alam kung ano ang makikita niya sa Heavenly Demonic Cult. Ang sigurado niya lang daw ay hindi siya mabobokya sa pagpunta niya dito. Pero simula daw nung dumating siya sa teritoryo ng Heavenly Demonic Cult ay hindi pa natatahimik ang kanyang mahiwagang itlog. Noong isang buwan na ang lumilipas, sa palapag ng second floor, ilang araw pagkatapos niyang harapin ang mga pagsubok ng first floor Coliseum. Napansin daw ni Yuan na lumaki ang mahiwagang itlog kumpara sa dati nitong laki. Isang araw itong misteryosong itlog na may marka ng isang outer god. Nagkaroon nga raw siya ng katiyakan matapos niyang makita na kainin nito ang katawan ni Orochi na isang lumang fragment ng isang outer god. Matapos niyang masaksihan ang mga napakaraming mata at matatalas na pangil ay napaisip si Yuan kung ito na nga raw ba ang magiging anyo nito sa sandaling mapisa na ito. Hindi niya pa nga rin daw ito mahulaan kahit na napakatagal na niyang nakipaglaban sa mga outer gods. Ang mga outer gods nga raw ay walang tukoy na anyo, ang mga ito nga raw ay mga palaisipan na nilalang na nagpapakita ng refleksyon ng emosyon gaya na lang ng takot. Tinanong ni Yuan ang mahiwagang itlog kung natutulog ba raw ito. Wala namang naging tugon ang mahiwagang itlog. Naisip ni Yuan na kung naroon daw sana ang mga dati niyang kasamahan ay may mapapagtanungan siya kung ano ito. Habang nakahiga si Yuan ay iniisip niya kung hahayaan niya raw ba itong mabuhay o mamatay. Nagulat naman si Yuan nang matanggap niya ang notification na umiiling raw ang mahiwagang itlog. Sinabi ni Yuan na sumagot lang daw ang mahiwagang itlog matapos niyang mag-isip kung papatayin niya ba ito o bubuhayin. Tinanong ni Yuan ang mahiwagang itlog kung hindi ba lang daw siya nito pinapansin kahit na naririnig naman siya nito. Kinuha ni Yuan ang kanyang espada sa loob ng kanyang inventory at sinabing wala na raw siyang pagpipilian, hindi raw ito personal. Nagulat naman ang mahiwagang itlog sa binabalak gawin ni Yuan. Inatake ni Yuan ang mahiwagang itlog gamit ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Napahiyaw naman ang mahiwagang itlog sa ginawang pag-atake ni Yuan. Nag-abang si Yuan kung ano ang mangyayari matapos niya itong atakihin. Hindi ito tuluyang inatake ni Yuan at inihinto niya sa ibabaw ng mahiwagang itlog ang kanyang espada. Hindi nga raw siya nito inatake kahit na kaya nitong maglabas ng pisikal na puwersa gaya na lang ng ginawa nito kay Orochi. Napaisip si Yuan kung kinikilala ba raw siya nitong master kaya hindi siya nito inatake. Iniisip niya rin kung sinadya ba raw nitong hindi umatake o hindi pa lang talaga ito makaatake. Wala na nga raw siyang pagpipilian kundi obserbahan na lang ito. Sa kasalukuyang panahon, sa ika-10 palapag ay komportableng naliligo at nagpapalutang-lutang sa tubig ang mahiwagang itlog.
Tinanong ni Yuan kung nagustuhan ba raw nito ang ginagawa niya. Tumugon naman ang mahiwagang itlog at tinatango raw nito ang kanyang ulo. Sinabi ni Yuan na mukhang marunong na raw itong sumagot, ngunit bigla namang natulog ang mahiwagang itlog. Sinabi ni Yuan na natulog na nga raw ito ng 1 buwan tapos natulog na naman daw ulit ito pagkatapos lang ng ilan nitong pagsagot. Sana naman daw ay magbigay ito ng pahiwatig. Binanggit ni Yuan ang outer gods at heavenly demonic cult. Sana naman daw ay hindi siya napasok sa yungib ng mga tigre. Sa ilalim ng isang maaliwalas na kalangitan ay makikita ang isang napakahabang daan patungo sa isang gusali ng heavenly demonic cult. Sinabi ng isa sa 4 na Heavenly Lord na mukhang nakakainteresante raw ang pag-uusapan nilang topic sa kanilang cult's meeting. Habang katabi ang Dao Lord ay sinabi ng Spear Lord na ito lang daw ulit ang unang player na susubok ng kanilang test simula pa noong sinubukan ito ni Chon Jaryong na halos 30 taon na ang lumilipas. Sumagot naman ang Fist Lord na tama nga raw ang Spear Lord, 34 na taon nga raw ang pinaka-eksaktong taon. May nagtanong kung sino ba raw ang Kim Yuan na ito. Sinabi ng Dao Lord na wala ba raw talaga itong alam. Alam niya raw na malalim ang ugat nito sa Mount Haven pero ilang beses na niya raw itong sinabihan na wag itong maging walang alam sa mga nangyayari sa loob ng tore. Sumagot naman ang isang Heavenly Lord na kilala sa tawag na Sword Lord na hindi na raw kailangan ang mga walang kwentang panunumbat, sabihin na lang daw nito kung sino si Kim Yuan. Sumagot naman ang Dao Lord na ito raw ay ang player na nakakuha ng pinakamataas na pwesto sa mga ranking ng bawat palapag simula pa nung nasa tutorial ito. Sinabi naman ng Sword Lord na mahirap daw itong paniwalaan, marahil nga raw ay nadagdagan lang ang mga balitang kumakalat tungkol dito. Sinabi ng Dao Lord na totoo raw ito dahil hindi naman daw magyayabang ang mga record na nakalagay sa tore, pero hindi raw ito bagay na pwedeng desisyonan ng pag-uusap lang. Kikilalanin raw nila ang player na ito. Sinabi nila sa Spear Lord na umpisahan na ito. Iniangat naman ng Spear Lord ang kanyang kamay upang magbigay na ng hudyat. Kasunod noon ay sunod-sunod na nagdatingan ang napakaraming miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Pagkarating ng mga ito sa loob ay sabay-sabay silang lumuhod at sumagot ng yes sir. Habang nakaluhod ang mga ito ay maririnig ang hakbang ng isang lalaki na naglalakad mula sa labas ng pinto. Hanggang sa nakarating na ito at agad na binuksan ang malaking pinto. Nagtanong ang Spear Lord kung ito nga raw ba ang player na nagngangalang Kim Yuan. Hindi nga raw ito nakakaramdam ng takot kahit na nasa harapan nito ng napakaraming martial artists at kahit na nasa harapan din nito ang mga Heavenly Lord ng Heavenly Demonic Cult. Napakalakas nga raw ng loob ng player na ito. Pinagmasdan ni Yuan ang 4 na lalaki na nasa kanyang unahan. Ito nga raw ay ang Sword Lord, Dao Lord, Spear Lord, at Fist Lord. Ang 4 nga raw na ito ay ang mga Heavenly Lord na tumatayo sa pinakaitaas ng kani-kanilang larangan sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Wala nga raw doon ang Heavenly Demon, siguro nga raw ay pumapangalawa na ang mga ito sa Heavenly Demon kaya sila ang naroon sa kanyang pangalawang pagsubok. Tinanong ng Fist Lord kung ito na nga raw ba ang player na nakagawang makapasa sa unang pagsubok ng kanilang Heavenly Demon. Sinabi rin ito na mukhang iba raw si Yuan sa itsura na inaasahan niya. Sana raw ay pawang katotohanan ang mga narinig niyang balita tungkol dito. Mag-uumpisa na sana ang pangalawang pagsubok nang biglang nagsalita ang isang nakaluhod na martial artist. Ito ay si Chon Jaryong, isang vice captain ng Black Tempest Squad. Sinabi ni Jaryong na humihingi raw siya ng pasensya sa ginawa niyang pag-antala, may gusto lang daw sana siyang hinging pabor sa 4 na Heavenly Lord. Hiniling nito na sana raw ay bigyan siya ng oportunidad na maunang subukan si Yuan. Tinanong ng Sword Lord ang 3 pang kasama niyang Heavenly Lord kung ano raw ang desisyon ng mga ito. Matapos sumang-ayon ang lahat ng Heavenly Lord ay sinabi na ng Sword Lord na pumapayag daw sila. Nagpasalamat naman si Jaryong sa 4 na Heavenly Lord. Habang tinitingnan ni Yuan ang makakalaban niyang si Jaryong ay naisip niya na malakas ito at matindi rin ang galit nito sa kanya dahil sa lakas ng penalty na umaapaw sa katawan nito. Habang naglalakad si Jaryong ay naisip ni Yuan na siguro naman daw ay karapat-dapat naman ito na maging kanyang kalaban. Bago magsimula ang laban ay sinabi ni Yuan na mukhang hindi raw ito opisyal na pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Sumagot naman ang Sword Lord na tama nga raw ito.
Wala nga raw pagsubok kung walang nakalaan na gantimpala. Sinabi ng Sword Lord na gagantimpalaan daw nila si Yuan kapag nanalo ito. Bibigyan daw nila ito ng isa sa mga elixir ng kanilang demonic cult, ang Crimson Blood Medicine Ball. Ngumiti si Yuan matapos marinig ang reward na matatanggap niya. Nagtanong naman ang Sword Lord kung ano raw ang tingin ni Yuan sa ibibigay nilang reward. Habang binubunot ang kanyang espada ay sinabi ni Yuan na sasapat na raw ito. Kasunod noon ay dumating ang notification na tinatanggap daw niya ang pagsubok sa kanya ng Vice Captain ng Black Tempest Squad na si Chon Jaryong. Naghanda rin si Jaryong habang hawak ang kanyang espada at inilabas ang kanyang kapangyarihan. Nakatanggap ito ng notification na nabawasan raw ang matatanggap niyang restriction at penalty. Nakatanggap naman si Yuan ng notification na kailangan niya raw talunin si Chon Jaryong at tanggapin ang pagkilala nito. Crimson Blood Medicine Ball, isang elixir na halos kasing pula ng dugo. Isa ito sa mga pinakamagaling na elixir ng Heavenly Demonic Cult, may halaga ito na hihigit sa Lesser Scarlet Medicine Ball.